Si Ces Alino, napansin ang ilang pagbabago sa kanyang katawan. It all started nung nag-gain ako ng weight kasi kain talaga ako ng kain ng sweets. Minsan 4 times a day, kumakain ako ng kung anong maisip ko. Kasi accessible siya eh. Tapos I'm always sleepy. Tapos madalas mainit yung ulo ko. Tapos lagi akong bloated. May mga part na nangingitim sa akin, ganyan, which is not my usual. Agad siyang nagpatingin sa mga doktor at doon niya nalaman ang lagay ng kanyang kalusugan. Tapos nung lumabas yung result, sobrang taas na ang sabi sa akin nung sumunod na endo na tumingin sa akin is, gusto mo bang mawala sa mundong to at 30 years old? So sabi ko, namutla ako kasi hala, I have 2 kids. And as far as I know, okay naman ako. Medyo tumaba lang, ganun. Tapos, that's the time na sinabi niya sa akin na sobrang taas talaga ng cholesterol mo. Like, pang matanda na to. And yung range ng glucose ko was so high na parang 1 point na lang, nandun na ako sa diabetes. Na-diagnose ng pre-diabetes si Ces. Ibig sabihin, mas mataas sa normal ang kanyang blood sugar level pero hindi pa aabot sa antas ng type 2 diabetes kaya pwede pang maagapan. Sabi sa akin, hindi mo na daw ako bibigyan ng gamot. Kasi since pre-diabetes siya, pwede pa itong ma-reverse. And the cholesterol, pwede pang mapababa or ma-manage. So, sabi niya sa akin, mag-start ako ng diet, kung ano man daw mapili kong diet. Kasi before that pa, nag-start na rin ako ng intermittent fasting. And then, sabi niya mag-calorie deficit daw ako. Sinabayan ni Ces ng pag-eehersisyo ang tamang diet. Naging wake-up call daw ito sa kanya para seryosohin ang kanyang kalusugan. Mahalaga raw na agad siyang nagpatingin sa doktor. For me, it's very important kasi hindi lang sa mga mild sickness, especially kapag alam mo sa sarili mo may bloodline ka ng mga sakit. Like kami, may breast cancer kami, diabetes, cholesterol, high blood, lahat. So, nung moment na na-realize ko na I think there's something wrong with my body na, nagpa-check ako agad. Paano nga ba nagkakaroon ng diabetes ang isang tao? So diabetes mellitus, it's a condition, it's a chronic medical condition that is all about the problems of the body in controlling blood sugar or processing the blood sugar. No? So yung mga patients, may problem sila when it comes to pag-process ng blood sugar nila sa katawan, so tumataas yung blood sugar nila. Ang pagkakaroon ng diabetes maiuugnay sa problema sa insulin. Ito ang hormone ng ating katawan na nagkokontrol sa ating blood sugar levels. Sa mga signs and symptoms sa diabetes, may tinatawag kaming 3 Ps dyan. No? It's polyuria, polyphagia, polydipsia. No? So ibig sabihin parang ihi ng ihi, kain ng kain or laging gutom, and laging uhaw. Mapalad si Ces na naagapan ang kanyang kondisyon. Ang natutunan daw niya sa karanasang ito, kumain ng tama at huwag mag-atubiling magpatingin sa doktor. Siguro firstly is, okay lang kumain ng masarap. Okay lang yun. Ang mahalaga is, ma-make sure natin na tama lang yung kinakain natin. Tamang serving. Kung dati chocolate ka 1 bar, you can make it couple of pieces. Ganyan. Inspirasyon ngayon ni Ces ang kanyang mga anak sa pag-aalaga sa kanyang kalusugan. I really advise, especially yung mga mommies like me, na since may mga anak tayo, may make sure natin na lagi tayo magpapa-check up kasi we need to live for our children. Ayokong ma-experience nila at an early age yung na-experience ko rin. Kasi yung mom ko, nawala siya at age 42. So she's very young and may bunso pa kami na parang nasa teens pa lang. Tapos wala na agad si mommy. Ayoko naman ma-experience nila na, alam mo yun, hahanapin nila ako.